Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi sumama sa kaniya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Isang linggo na po nating pinagninilayan ang salita ni Jesus na ako ang tinapay na nagbibigay buhay. I am the bread of life. Yung pong I am statements o I am ay 7 po iyan. 7 I am statements of Jesus. Sa mga susunod na araw, ibang I am naman ang ating pagninilayan. Ako ang tinapay ng buhay. Ang salitang I am ay salitang napakabanal dahil ito ang sinabi kay Moses noong sila ay nasa bundok kung papaanong kikilalanin ang Diyos. Kaya sinabi ng Diyos noon kay Moses, "Sabihin mong ako'y ako nga. Tell them I who am. I am." Kaya ang mayroon lamang autoridad ang pwedeng magsalita ng I am. Kaya si Jesus bilang anak ng Diyos at sinugong tagapagligtas ang gumamit lamang ng salitang I am.
Kaya ito ay inumpisahan niya nung paramihin niya ang tinapay upang ipaliwanag sa mga taong sumusunod sa kanya kung sino ang kaharap nila. I am, ako ang tinapay ng buhay. Ang ebanghelyo po natin ay doon nanggaling, doon sa sistemang kaniyang ginamit upang ipaliwanag ang katotohanan kung sino siya at kung papaano siya makikilala. I am the bread of life. Dahil nga sa isang simpleng statement ng I am, napakahaba at napakalalim ang pagpapaliwanag ni Jesus upang maunawaan ng mga taong nakikinig sa Kanya. Pero kahit na ito ay naipaliwanag niya at naikonekta niya ang Kaniyang ugnayan sa Ama at ang mga tao naman sa Kanya, ito pa rin ang nangyari. Ang mga alagad na sumusunod sa Kanya ay nagtanong, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Talaga pong mabigat. Sinong makatatanggap? Bakit? Dahil mula sa simpleng tinapay, ito ngayon ang naging dahilan upang itanong nila ang mga bagay na ito. Ano po iyon? Nang idinirektang sabihin ni Jesus na ang aking laman ay pagkaing nagbibigay buhay. My flesh, aking laman. Hindi na yung tinapay na inyong kinain, kung hindi ang aking laman, ang sinumang kumakain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi siya simbolismo, kung hindi diretsyong sinabi ni Jesus na ako ay laman na dapat ninyong kainin upang kayo ay magkaroon ng ugnayan sa akin, upang kayo ay maging alagad ko sa tunay na ibig sabihin nito. Kaya sa kaniyang pagsasalita at pagpapaliwanag ng I am statement na mula sa general statements na ako ang tinapay ng buhay hanggang ito ay maging specific na ang laman na kinakain ninyo ay ang aking laman at ang dugong iniinom ninyo ay aking dugo. Kaya ito ay isang iskandalo sa mga Hudyong nakikinig sa Kanya. Bakit po naging iskandalo? Dahil ipinagbabawal sa batas ni Moses na kumain ng flesh at uminom ng blood. Pero si Jesus sa Kaniyang sariling tunay na pagka-Diyos ay sinabing, ako ang tinapay ng buhay. Ang aking katawan, my flesh, ang aking katawan, ang aking laman, ay dapat ninyong kainin at ang aking dugo ay dapat ninyong inumin para sa inyong kaligtasan. Kaya po may tatlong grupo ngayon ng tao na nakikinig doon na nag-decide kung anong kanilang gagawin. Ang unang attitude ng grupo ng tao ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga siya bumaling sa 12. Kayo, iiwanan din ba ninyo ako? Anong sabi ni Simon Pedro? Saan po kami pupunta? Kayo po ang may salitang nagbibigay buhay. Kaya nanatili ang 12 na sumusunod sa Kanya. Ang ikalawang grupo ay indifference.
Yung walang pakialam. Basta sasama na lang. Basta a-attend na lang doon kung saan pumunta si Jesus. Kasi baka pagpunta niya doon, magparami uli ng tinapay, di busog na naman tayo. At yung pangatlong grupo ay yung disbelief. Yun bang hindi naniniwala? Kaya ang lahat ng hindi naniniwala sa Kanya na siya ang laman, na siya ang dugo na dapat kainin at inumin, ay umalis. Bakit? Dahil mabigat na pananalita ito. So convenient, no, para sa kanila. Kapag ayaw ko ng katuruan, kapag ayaw ko ng sinasabi ni Kristo, aalis ako kasi ayaw ko. Yung bang parang ang sinasabi natin, dapat ang marinig ko lamang, dapat ang mabasa ko lamang, ay yung bagay na gusto ko. Kapag mabigat at hindi ko naiintindihan, bahala kayo dyan, hindi ako makikialam. Marami tayong mga toting Christians. Ano po ibig sabihin ng toting? Yun bang parang barel, tinututok? Kapag nagdarasal, ganito ang gagawin. Lord, bigyan mo po ako ng inspirasyon ngayon. Kukuha ng Biblia, isasara ang Biblia, magdadasal. Bigyan niyo po ako ng inspirasyon ngayon. Binuksan ng Biblia, itinuro. Pagturo na ganon, ang naituro niya, si Judas ay nagbikti. Lord naman, wag naman po ganyan. Gusto niyo po bang sabihin, magbikti ako ngayon? Isinara uli. Binukas uli. Nagturo. Natapat na naman yung kamay niya sa isang talata na nagsasabing, humayo ka at ganon ang gawin mo. Lord naman, sinara uli. Binukas uli. Natutok na naman sa isang linya. Ang sabi doon, anuman ang inyong gagawin, gawin ninyo ng buong puso. Iyon ang problema sa ating mga toting Christians. Kapag hindi convenient sa kanila ang kanilang naririnig, aayawan nila. Kaya nga po tayo sa Ebanghelyo, ating tinatanggap ng buo. Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto mo. Kahit na masakit, kahit na hindi natin nauunawaan, tinatanggap natin. Bakit? Dahil tayo'y nananampalataya na ang bagay na hindi natin maunawaan, ang Espiritu na ng Diyos ang gagabay sa atin upang ito ay ating matingnan sa kaniyang tamang pamamaraan. Kaya nga po, napakaganda na sa bawat pagbabasa natin ng Ebanghelyo ay makita natin yung tamang kaisipan. Pwede nating i-apply yung Gestalt psychology. Ano po yung Gestalt psychology? Ang Gestalt ay German term na ibig sabihin ay hugis o forma. Kaya nga po yung hugis o forma ng Ebanghelyo natin ngayon ay galing doon sa pagpaparami ng tinapay at pagpapaliwanag ni Jesus ng tinapay ng buhay hanggang sa ito ay maging kaniyang katawan na dapat nating tanggapin upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung Gestalt approach na ang kabuuan ay mahalaga kesa sa piraso nito. Iyon po yung ibig sabihin ng Gestalt. Ang kabuuan ay mahalaga kesa sa kapiraso nito.
Kakapiraso ang ating isip, kakapiraso ang ating kaalaman, kakapiraso ang ating nalalaman. Kaya hindi natin pwedeng gamitin ang kaisipan at kaalaman dahil ayaw mong maniwala. Hindi natin pwedeng ilimit ang magagawa at kaisipan ng Diyos bilang isang karelasyon sa pananampalataya. Tatanggapin natin kahit na mahirap. Tatanggapin natin kahit hindi natin maunawaan dahil ang ating kaisipan ay limitado at napakaliit kung ikukumpara sa kapangyarihan at kaisipan ng Diyos. Kaya nga ang tanong sa atin ngayong umaga, aalis din ba kayo kasi hindi ninyo maintindihan? Iiwanan din ba ninyo si Jesus bilang tinapay ng buhay dahil hindi mo ito maintindihan? Tatanggapin natin ng buo, hindi dahil kung ano ang gusto natin. Nangyari na po ito. Marami na pong umalis at inayawan nila ang salita ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay. Ang tanong po sa umagang ito, aalis ka rin ba? Mas gusto mo ba yung convenient? Mas gusto mo ba yung, ay gusto ko dito kasi talon ng talon. Ay gusto ko dito kasi ang saya-saya, taas-taas ng kamay. Ay gusto ko dito laging may ikapo, lagi kang nagbibigay. Ay gusto ko dito kasi pag sinabing itaas ang payong, pabaliktad, at sahuri ng biyaya ng Diyos, gusto ko dito. Convenient. Kung ano lang yung gusto mong gawin, kung ano lang gusto mong ipahayag. Pero ang pananampalatayang tunay na nakaugat sa Diyos ay hindi kung ano yung ating nararamdaman. Ang mahalaga kung ano ang iniaalay ng Diyos. Ayokong magsimba kasi it's too boring. Eh bakit? Ang pagsisimba ba para sa'yo? Ang pagsisimba ay tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa akin. Hindi tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa Diyos. Ang bida dito ay ang Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, kahit na napagaling ni Pedro, si Tabita, sinabi ba ni Pedro, oh, ako may gawa niyan. Oh, ako ang nagbuhay niyan. Hindi. Ibinabalik pa rin niya kay Jesus bilang Diyos. Kaya si Jesus ang sentro, ang katapusan, ang dahilan, ang diwa kung bakit tayo may banal na Eucharistia. Kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko ng kaniyang katawan. Kailangan ko ng kaniyang laman para sa aking kaligtasan. Hindi lahat ng external, hindi lahat ng panglabas ang makapagliligtas sa atin kung hindi ang pag-unawa sa salita ng Diyos na siya ang tunay na tinapay na galing sa langit. Mabigat, pero ito ang totoo. Bakit umaalis ang iba? Bakit iniiwanan si Jesus? Dahil sa unang kasalanan ng tao. Ano po yun? Pride. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Kung umalis ka man, hindi ito kawalan ng Diyos. Ito ay kawalan natin. Kawalan natin ng kaligtasan
sa pamamagitan ng kaniyang salita. Huwag tayong maniwala dahil convenient lang sa atin, dahil ito lang ang gusto nating marinig. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang kung ano ang gusto mong marinig, lalo't lalo na ang mga bagay na ayaw mo upang ikaw ay mapagpanibago nito. Kung ikaw ay may sakit, cancer, for example, ano ang iyong iniinom? Gamot. Anong klaseng gamot? Mapait na gamot. Kaya nga yung iba, para hindi malasahan ang pait ng gamot, sinu-sugar coat nila. Sugar-coated medicine. Para kahit sa pag-inom mo, hindi mo mararamdaman ang pait. Kung tayo man ay naniniwala sa mga salita ni Jesus, tayo rin ay dapat uminom ng mapait, bitter pills upang gumaling ang ating sakit. Sa kahulihan, ang tanong ay iniiwanan sa ating lahat. Ibig din ba ninyong umalis? Pagpalain tayo ng poong may kapal.